piso naman ang tinatayang naabo sa sunog. Huwag makabit. Gusto po siyang agawin ni Juan Miguel. Nagpunta si Juan Miguel sa teatro habang nagre-rehearsal kami. Pinapili niya kung magtatrabaho ko o alagaan ko anak ko. Bakit niya ginawa yun? Totoo bang ginawa niya yun? Hindi po ba kayo naniniwala sa akin? Hindi, Maria de Jesus. Naniniwala naman ako sa'yo. Pero hindi ko akalaing magagawa niya yun. Nagawa niya po yun. Pwede niya raw ako ireklamo dahil pinababayaan ko ang bata pag nagtatrabaho ko sa teatro. Sinabi niya yun? Naku, mukhang napakalaki problema na naman ang hinaharap natin. Alam kong inaalagaan mong mabuti ang anak mo. Ginagawa mo ang lahat para sa kanya. Tinatakot ka ng lalaking yan? Ang sabi niya, gagawin niya lahat para patunayan pabaya akong ina. Nakita niyo na kung bakit ayaw ko ipakita sa kanyang batang to? Ito ang kinatatakutan ko. Sinasabi ko na nga ba ganito mangyayari? Huwag ka mag-alala, Iha. Maaari sinabi lang yung sa'yo ni San Roman para matakot ka. Gusto niya siguro sumunod ka sa kanya. Kaya kanya binigyan ng babala. Pero hindi naman niya siguro totohanin niya. Ngayon hindi na ako mapapanatag, pero hindi ako titigil sa pagtatrabaho kahit na kailan. Ayoko manatili sa bahay at ayokong gastusin ang pera niya habang siya nagpapakasaya sa ibang babae. Buti naman natapos din. Kuya, kinakabahan ako. Baka mali ang ginawa mo. Binigyan ko lang ng apelyido yung anak ko. Anong mali dun? Pero ginawa mo lang yun dahil nakipag-away ka kay Marichoy. Narinig mo ba sinabi sa munisipyo? Pansamantala lang ang papel na ibinigay nila sa'yo. Pero dapat mo pa rin ipakita ang bata kapag magaling na siya. Yun ang kailangan mo gawin para makumpleto ang proseso. Hindi ko iniisip yun. Ang mahalaga, meron ng record na nagkaanak kami ni Maria de Jesus. Malinaw na ipinanganak ang batang yun habang kasal pa kami. Nakasal kami, pero sa kasamaang palad na pawalang bisa yun. Sa ngayon, kapag may nagtanong sa atin, at least mapapatunayan ko na talagang anak kong batang yan. Kaya meron akong karapatan sa kanya. Ay, alam mo kasi kuya. Intindihin mo naman ako. Alam kong may kakayahan si Marichoy na ilayo sa akin ng anak ko at yun ang ayokong mangyari balang araw. Pero natatakot din naman si Marichoy na ilayo mo sa kanyang bata. Hindi ko ilalayo sa kanyang anak ko. Pero kailangan ng anak kong apelyido. Kailangan niya ng pangangalaga ko. Alam kong hindi mo ilalayo ang anak mo. Pero binantaan mo siya. Yun ang pinakamali sa lahat ng ginawa mo. Rosyo, pumunta ako sa teatro para sabihin sa kanya na hindi siya dapat matakot. Gusto ko siya maging mahinaon at magtiwala sa akin. Pero may ginawa siya para magselos ako ng gusto. Inamin ko nagselos ako nung makita ko siya nakipaghalikan sa isang lalaki. Ay, kuya, natatawa naman ako sa'yo. Bakit ka naman nagsiselos sa naging kapareha niya? Bahagi lang naman yun ang play nila. Pero mahal na mahal ko si Marichoy. Kaya siguro ako nagselos. Naiintindihan kita, pero mali pa rin ang ginawa mo. Nakakatawa ka talaga. Mahal na mahal ko talaga siya. Bibinyagan, tulungan niyo na ako. Tulungan niyo ako ayusin ang papeles itong anak ko. Ipalista niyo na lang sa munisipyo ang apelido kong ginamit sa bahay ampunan. Wala kang magiging problema sa binyag, kaya wala kang dapat alalahanin. Mamili ka lang muna ng araw kung kailan mo isasagawa yun. Kahit naman ngayong oras na ito, maaari kong binyagan ng batang yan. Pero baka maging problema mo ay ang rehistro. Dahil para maging opisyal ang rehistro, kailangan mo ipatala ng personal ang anak mo kasama ang ama Hindi niya. ko gagawin yun. Pwede ko naman ipatala sa munisipyo na wala siyang ama. Pwede ko ipagamit sa kanya apelido ko. At wala rin makakapagpatunay na ako ang tunay na anak ni na Patricio at Cecilia Velarde. Bahala ka na nga, Maria de Jesus. Gagawin kong lahat para hindi ka magkaroon ng problema. Pero hindi ako makasisiguro na magtatagumpay ang Kung gusto gano'n mo. kumilos na po kayo, makikita niyo wala tayong magiging problema. Gusto ko lang naman malaman kung tutulong kayo talaga sa akin eh. Alam mo naman na gagawin ko ang lahat para sa ikabubuti mo. Kaya wag mo na akong tanungin kung talagang tutulong ako sa'yo. Ang sinasabi ko, hindi madali ang gagawin natin at walang kasiguruhan na magtatagumpay ka. Nakasalalay dito pangalan ng anak mo. Kailangan siya may parehistro sa legal na paraan. Sige na naman, Father. Kumilos na kayo. Bilisan niyo na. Alam ko na mamahal niyo ako at hindi niyo ako hahayaang mabigo. Alamin niyo na kung anong mga kailangan. Sige na po. Sige na, Maria de Jesus. Tutulungan na kita. Kapag meron kayong balita, tawagan niyo ako agad dito, ha? Huwag ka mag-alala. Babalitaan kita kagad. Sige po. Bakit? Ano yun? Sino hinahanap mo?
Ikaw, sino ka ba, miss? Si Yvette Dorlia. Makinig ka sa akin! Binabalaan kita. Hindi ko lang dudukutin yung mga mata mo. Papatayin pa kita at dadaling kita sa isang lugar na ayaw mong mapuntahan. Sandali, Marichoy. Ng Pasko, mahalaga na magkakasama tayo. Kaya naman sa December 11, isang Christmas special ang handog namin sa inyo. Kasama ang over 100 kapamilya stars. Para sa libreng tickets, pumunta lamang ngayong December 8 and 9 sa ELJ Drive between 4 to 6 p.m. Hanapin si Miss Aida Espiritu. Sama-sama tayo sa Bro, ikaw ang star